'Cause his life's nothing without your word by my side. You can use me, Lord. I surrender myself to you. 'Cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart.
'cause we are not alone, we belong to you. I will bless you, Lord, and give you
Babangon ang Panginoon sa atin. Kung nandun man ang different kinds of problem natin, ibabangon tayo ng ating Panginoon sapagkat siya ay sumasa atin. At ang kaluwalhatian niya ay makikita sa atin. At sasabihin ng Panginoon, arise, shine, for your light has come. You are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory. Your children sing the highest. Marami kang kinatatakutan. Miserable ang buhay mo, my friend. Na hindi dapat magpakatapang ka lang, magpakalakas ka, sumunod sa salita ng Lord, susunod din ang miracle ng Diyos sa iyo. Susunod! Para saan nga ba yung pinagsisikap natin at pinaghihirap natin? Para saan? Bandang huli, ipapasa din lang naman natin yan sa susunod na henerasyon. Sa susunod na generation sa atin. Na hindi nga natin alam kung ipagbubuti nila yung pag-handle ng pinaghirapan natin, yung pamamahala, kung isisinupin nila yung pamamahala, o iwawaldas. If we add Sophia, the worldly wisdom, to the godly wisdom, we mix it, it means it is much already. Kasi godly wisdom is tama na yan sa atin enough na yan sa atin When does it become much? When you add some other wisdom to it. Therefore, let our wisdom and knowledge be always submitted under the authority of the Spirit of God. Amen. So that it doesn't puff up. Nothing more. Nothing less. He took compassion on us. He took compassion on you. He took compassion on me and hurled away our sins. Kailangan po nating i-recall ng ating Panginoon deliberately chooses not to remember our sins against us anymore. Enjoy the Get Out. 5 years and counting. 12 years and counting. 25 years na po kami sa April. This year, 27 years na kami. Going 29 this year, 2020. 47 years itong nakaraan January 18. Okay, a blessed Sunday, to God be the glory. Good morning po sa lahat. And on behalf of Jesus Christ, to God be the glory Church International and Bishop Luis R. Santos, welcome to our Feb Ibig special good morning po. worship service. So today po mga kapatid, para po maghatid ng tuwa at saya sa mga wonderful couples, we have prepared a couples game dubbed as He Says, She Says. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Sabi mo nga sa katabi mong masaya ako. Siyempre masaya tayo sapagkat minsan sang buwan nagkikita-kita po tayo dito sa lugar ng Cuneta. Ito po ay isang paraan ng Panginoon para makita niya ang mga tupa na kung saan nung 3 taon na nakaraan nawala. Kaya ngayon po ay talagang tinitignan ng Lord kung tayo intact pa. O sabi mo sa katabi mong, intact pa ako, nandito pa ako.
Ayan. Napakasaya pong tingnan na nagsama-samang muli ang mga anak ng Diyos sa ilalim ng banner ng Jesus Christ. To God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat, at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ng ating Panginoon. Bago po tayo sumulong sa ating pagsamba sa ating Diyos, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam po ba ninyo sa ngayon, wala po halos na naghahanap sa righteousness ng Panginoon. Pero isang bagay lang naman ang sinabi ng Lord. Sabi niya, hindi ba? Unahin niyo munang hanapin ang kaharian ko, plus ang katwiran ko. At lahat ng mga bagay na ito, idadaglag lang sa inyo. Amen. Napakasimpleng katuruan ng Panginoon, pero napakahirap pong sundin. Pero para sa atin na naliwanagan ng isip, alam natin kung anong una natin gagawin. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. At isa sa kalooban ng Diyos at tayo po ay magpuri sa Kanya. Amen! Kaya ngayon po tayo po ay mananalangin at iyuko po natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkahirang mo sa amin. Napakasimpleng katuruan ang binigay mo sa amin ngayong umaga, Lord, sa una pa lamang panimula ng gawain namin. Na kayo may sabi na hanapin mo muna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran at ang lahat ay dadagdag na lang namin. Marami pa po kaming hindi alam tungkol sa iyong mga salita. Kaya nga po kami nagtitipon upang kami po biyayaan mo ng katalinuhan at kaalaman. Gawin mo po kaming mabangong samyo na alay sa inyong harapan. Basbasa mo po kaming lahat. Ipatawad mo, O Diyos, ano man ang mga pagkukulang, mga kahinaan ng iyong mga anak, at gawin mo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Dalangin namin, O Diyos, na magsimula sa umpisa hanggang sa wakas ay maging kalugod-lugod po. At inataas din namin ang aming beloved Bishop, Lord. Gamitin mo po siya mightily sa kalagitnaan namin. Kung paano mo siya ginagamit sa amin sa Titwina, ibigay mo sa kanyang double portion ng anointing upang ang lahat ng mga bagay na tinago mo sa kanyang puso, sa kanyang isip, ay malaya niyang palabasin sa kanyang mga labi. Nagtitiwala po kami, Lord, na panibagong kalakasan ang tatanggapin namin sa inyo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Let's give praise to the Lord, children of God. Clap our hands to Jesus. Another great day given by God. Thank you, Lord. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is. You hold me now in your arms, you never let me go. You will love. You won't hold me to sunshine in the moonlight, the night sky. Give me breath and all your love. Give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Thank you, Lord, for your love. Give bless Jesus. Give bless Lord. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is. You hold
kami binibitawan. You are so faithful. You are so faithful. Tapat ka sa mga salita mo. Tapat ka sa mga pangako mo. Tapat ka sa pagmamahal mo. Tapat ka sa pagmamahal mo sa aming lahat. And your love never fails. It never fails. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Our faithful God. Our faithful God. Our faithful God. Okay, purihin ng Diyos mga kapatid at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoon po. At salamat po sa araw na ito, nandito tayo para magburit sa ating Panginoon. The book of 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Now love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, and does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil. And love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Love bears all things, love believes all things, love hopes all things, and love endures all things. Yuko natin, ulo natin, dakilang Ama, salamat ulit, Panginoon, sa oras pong ito. Diyos, kung mismo mawala sa amin sa pagitan ng Espiritu Santo mo, Lord, at padama mo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa araw na ito. Tulutan mo, Lord, na lumagkanap ang pag-ibig mo sa buong mundo, O Lord, sapagat itong kinuuhawan ng maraming tao. At ikaw na pong bahala, Panginoon, sa pag-explain sa amin po ng tungkol sa pag-ibig mo, O Diyos. At tulutan mo, madama namin lahat na nandirito sa loob po ng Coliseum na ito, O Diyos. At ikaw na pong bahala po sa amin, Lord. Pinupuri ka namin, tinataas, tinadakila. At padaluin mo, Panginoon, ang anointing mo sa bawat isa sa amin nandirito, Lord, para madama namin ang power mo sa araw na ito. Salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, our subject today is entitled Radical Love, Part 2. Ang Part 1 nito, pinirich ko po sa ABC po natin, sa Businessman's Fellowship. At yan po ang kinauuhawan at sabihin natin kailangan po ng lahat ng mga tao sa ngayon. Hindi basta love, but radical love ang kailangan po natin. At yan po tatalakay natin ngayon kung ano to radical love na ito na kailangan po natin lahat. And I truly believe, brothers and sisters, that after this service, alam na natin what is radical love. Now, for your information, one of the greatest promises of God in the Bible is the outpouring of the Holy Spirit in the last days with the evidence of speaking in tongues in the book of Joel 2:28. Now, once you are baptized with the Holy Spirit, revival is inevitable. At pag sinabi revival, it includes dancing in the Spirit, singing in the Spirit, jumping with joy. But for me, the best form of revival is the restoration of man from spiritual death to life. But when we speak about the Word of God, the first thing that comes to our mind is
speaking in tongues, and the Holy Spirit will teach you. The Holy Spirit will guide you into truth. The Holy Spirit will comfort you, and the Holy Spirit will give you power. Yun sinabi ng Acts 1:8. Now, these are all true, but one of the most important things about the Holy Ghost is the fruit of the Holy Spirit. Because this is one of the strong evidences that we are baptized with the Holy Ghost. Now, the fruit of the Holy Ghost is in the book of Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such there is no law. Now, kung isa-sum up natin lahat ito po, pag sinabi pong fruit of the Holy Spirit, kanya fruit, singular ang ginamit, although siyam sila, singular ang ginamit, kasi pag sinabi fruit of the Holy Spirit, ito po yung nakasum up sa isa lang. Love lang po ang pinakasangkap, ang pinaka-fruit ng Holy Spirit. Kasi sa love, nandun ang joy, nandun ang peace, nandun ang gentleness, nandun ang long-suffering, nandun ang faithfulness. Kasama na po, yan ang ingredients ng love kung pag-uusapan natin ang Bible. And this fruit must manifest in us. Why? It's because of the condition of the world. Hindi lingid sa inyo kung ano nangyayari sa ngayon po. Matthew 24:6-7 says, and you will hear wars. You will hear wars and rumors of wars, and see that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So war ang binanggit po muna. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. At pag sinabing war, ito po ay sigurado po. Kaya lang po, sabihin natin na imminent ito, or any moment pwedeng mangyari po. Hindi po ako propeta para sabihin sa inyo kung kailan, but one thing is for sure, magkakaroon ng war. Sigurado po. Ang threat nandyan na po. Nag-start sa Ukraine and Russia, pagkatapos po bigla sa Israel, saka dito sa mga Hamas, o dito po sa Gaza Strip, na ngayon po ay umangat, nag-escalate po ito, at ngayon po ang US ay kalaban na rin po dito sa mga taga-ibang nations ng Middle East. At bukod po rito, may threat ang North Korea sa South Korea. May threat ang China sa Taiwan and Philippines. Kaya pag yan po ay hindi ko alam when will it occur, hindi ko alam because I'm not a prophet. But one thing is for sure, may puputok po diyang isa na gera po na mag-uumpisa para kumalat po ang war na yan. Ngayon, kailan? I do not know. Any moment po magaganap yan. At pag sinabing susunod po na sign ay famines, nakaambarin may threat ang famine sa atin po. Kasi dyan sa El Niño na yan, na ngayon po naramdaman natin ang init po at ang kanilang prediction ay magkakaroon ng sobrang init po, hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Alam natin pagka tag-init ay wala pong ani kaya magkakaroon ng tagutom. At yun ang pinakamabigat sa lahat, may pera ka pero wala kang mabili na pagkain. Mas mabuti pang wala kang pera pero may pagkain mabibili kesa walang pagkain may pera ka. Mas sakit po yun, mabigat po yun. Kailan? I do not know. Pero one thing is for sure, any moment pwedeng mangyari po. At gayon din po ang pestilences. Huwag natin sabihin tapos na ang COVID-19. Baka may dumating dyan na hindi natin alam, mas mabigat pa dyan. Kailan darating? I don't know. Maaring any moment, maaring dumating po. Maging ang pagbabalik ng Lord ay any moment darating ang Lord. Maging kamatayan natin, any moment pwedeng dumating po sa atin. Kaya nandun tayo sa season ng any moment. Imminency nandun po tayo. Sa season na yon, na hindi natin alam kung kailan, pero tsak na mangyayari po, na any moment ay mangyayari. And not to mention the character and attitude of the people around the world in the last days. The Bible says that people will be lovers. Pag sinabing lovers, it's nice to hear lovers because the root word of lovers is love. At napaganda nandun ang love po sa atin. Napaganda po. Kaya lovers of what? In 2 Timothy 3:1-4 says, people will be lovers of themselves. Number one, ang mamahalin ang sarili nila.
At alam natin, pag ang tao minahal ang sarili nila, at nakikita natin sa ngayon po, sa government natin, unfortunately, ayoko man sabihin, pero yan po nangyayari, kanya magulo ang ating government. Sa ngayon po, aminin natin, magulo ang government po natin. Why? Lovers of themselves. Hindi inaalala ang buong nasyon, ang bansa, ang inaalala sarili, ang inaalala yung party nila. Yung kanilang partido ang inaalala, hindi ang pangkalahatan talaga. Ang sarili inaalala, hindi pangkalahatan talaga. And that's the reason why there is corruption. Ang corruption po, kaya meron ganyan ay pang-sarili rin po. Sarili inaalala, hindi po para sa bansa. Kasi kung isipin mo ang bansa, hindi mo gagalawin ang pera ng bansa dahil ang sa'yo para sa lahat. Para yung lahat ng tao po ay makinabang sa pera ng bansa. But it's because that people is lovers of themselves. Yan ngayon ang nangyayari po. Kaya ang corruption hindi lang sa ating bansa. All over the world, lahat po yan may corruption po. Because lovers of themselves. At yan din ang nangyayari sa iba. Kaya marami nasisirang pamilya po. Why? Lovers of themselves. Mahal ng lalaking sarili niya, mahal ng babaeng sarili niya, wala akong pakialam kung masira itong ating pong relasyon. Kasi importante, ako, sinaktan mo, kaya hiwalay tayo. Ganun lang po kasimple. Why? Lovers of himself or herself. Ganun po ang takbo ngayon. Kaya nangyayari po, yan, ang nangyayari sa tao po ay marami malulungkot siya ngayon. At hindi lang yon. People will be lovers of money. And the Bible says in the book of 1 Timothy 6:10 that the love of money is the root of all evil things. Pag yan ang root of all evil things ay you love money. And basically marami sa tao po yung love of money nandoon po sa kanila. Mahal nila ang pera. Hindi gusto, mahal ang pera talaga. Pag ko sinabi mahal, meron na gusto pa. Iba kaya yaman na, gusto pa. Doon mo makikita kung paano magmahal sa pera. Hindi bale, mayaman ako, gusto ko pa pero tutulong ko sa iba. Mayaman ako, gusto ko pero tutulong ko sa iba. Walang problema. Pero mayaman ako, gusto ko pa, mayaman ako, gusto ko pa para sa akin, para sa akin, para sa akin, para sa akin. You are lover of money. Lovers of money. Pagka lovers of money, mga kapatid, ay sabihin natin talaga na mabigat po ang kasunod niyan. Evil things. The root, yung tawag ugat ng lahat ng kasamaan. Ang lovers of money. And lovers of pleasure instead of lovers of God. Imagine that. Dapat ang minamahal ang Diyos. Pero ang pleasure po ang gusto. Kaya marami nakita nyo, lahat ngayon may mga games ngayon lahat. As a television, manunod ka na ng basketball, may games pa rin sila. Meron silang palaro doon, mananalo ka, magagano ka. Mahilig sa pleasure ang lahat ng tao. Walang problema mamasyal, dapat lang po talaga. Pero pagka sobra sa pasyal po, at sobra ka sa pleasure, at talaga yan na ang pagmamahal mo, na hindi maganda ang dulot po. That's why, the people are starving for real love. Gutom ang tao po sa tunay na pagmamahal po. Anong klaseng pagmamahal? Una is a love that shows excessive care and concern. Pag sinabing excessive care and concern, beyond the usual care or concern, extravagant care, extravagant na concern ang pinapakita sa tao po. Yun ang kinauuhawan ng maraming tao po. Hindi pera, kundi yung pag-ibig po talaga. Dahil iba may pera na, pero yun ang kinauuhawan po. Yung tunay talaga. Yun ang radical love talaga. Yung sabihin natin na sobra talaga, extravagant ang pag-care mo sa tao, extravagant ang concern mo sa tao. And second, is a love with deep understanding. Not an ordinary understanding, but deep understanding. Pag sinabing deep understanding, lahat naunawaan mo. Lahat ng tao naunawaan mo. At ang pinaka-importante sa lahat, yung sarili mo naunawaan mo. At ang Diyos nauunawaan mo. Bakit pinapahintulot sa iyong bagay na yun? Nauunawaan mo ang Diyos. Bakit pinahintulot sa iyo? Naunawaan mo ang Diyos. Bakit pinahintulot sa kapwa mo? Nauunawaan mo ang Diyos. Yan ang deep understanding na kailangan po natin lahat. At hindi lang yon. Pag sinabing love, yung love na remarkable gentleness. Na nandoon na very gentle ka despite of the fact na sabihin natin may conflict at sabihin natin mayroong commotion, pero gentle ka ba rin? Ang gentleness nandoon ba rin? Kahit sinaktan ka, gentle pa rin, nandoon pa rin. Yung po yung love na hinahanap ng maraming tao. And great compassion and willing to sacrifice for the sake of the loved ones. Yan po mabigat sa isang love. Pag sinabi ng love, hindi pa pwedeng wala kang sacrifice. Lahat ng tunay na umiibig po ay may sacrifice po talaga.
Hindi pwedeng wala. Pag nawala ang sacrifice, hindi po yan ang tunay na love. And that love is called the radical love. Yan ang kailangan po natin. As a matter of fact, it was mentioned by the Lord Jesus Christ in the book of Matthew 5:4. Enumerate po natin. Number 1, ano sabi niya? Love your enemies. Mahalin mo ang kaaway mo. Para napakahirap. Kasi kayo mismo, minsan kaibigan mo, minsan asawa mo na, minsan yung asawang lalaki, asawang babae, hindi mamahal mga kapatid. At yung lalo na iba, yung kanilang mga kapitbahay na hindi masyadong kakibuan, hindi mamahal. What more? Ito pong kaaway ang mahalin mo. Napakahirap talaga kung sabihin natin, mahalin mo ang kaaway mo. Napakahirap. Pero yun talaga, ang radical love, yun talaga ang pag-ibig ng ating Diyos. And bless those who curse you. Ang sabi ng Bible kay Abraham, I will curse those who curse you. I will bless those who bless you. Pero ito po hindi. Bless those who curse you. Sinusumpa ka na, i-bless mo pa ang tao. Minumura ka na, God bless you. Yun ang sasabihin mo. Pagka sinaktan ka na, God bless you. Sinampal ka, God bless you. Yun po, ibig sabihin ng Lord. Eh, nakanya ba sinabi, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Kaya, ganun na twist. Ganun na twist yung pag-ibig ng Lord from Old Testament sa New Testament. Ganun itinwist ng ating Lord. Kaya naging radikal ang pag-ibig ng ating Lord. And thirdly, do good to those who hate you. Imagine that. Gagawa mo na mabuti yung namumuhi sa'yo. Sa atin, basically, pag namumuhi sa'yo, mamuhi ka rin sa Kanya. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ganon. Gawan mo raw na mabuti ang namumuhi sa'yo. Kaya ba natin gawin yon? Now, sa madaling sabi, yan po ang love. Wala tayong magagawa. Eh, tingnan mo yung asawa ko na kahit namumuhi ka dyan, mahalin mo. Ba't wala nag-amen? Valentine's ngayon, Valentine's. And number 4, pray for those who spitefully, or sabihin natin brutally, maliciously use you and persecute you. Pray. Pag-pray mo pa rin. Pinagpe-pray ko naman, pastor, na para mamatay na siya. Yan ang problem. Ipag-pray mo na mabuti siya. Sa kabila ng pinag-persecute ka, at ando ng persecution sa iyo, at ginagamit ka, sabihin natin, brutally, talagang sinasaktan ka talaga, pray pa din. Pag-pray mo pa rin siya na magbago, pag-pray mo pa rin na huwag niyang gawin. Prayer po, yung pa din ang gusto ng ating Lord. And that is love. And He did it at the cross of Calvary. Ginawa ng ating Lord doon sa cross of Calvary. Ginawa niya mga kapatid, at hindi lang po ginawa niya, maging even Saint Paul and the apostle, they did it. Ginawa po na, hanggang sa mamatay sila, ginawa po nila. Kaya si Saint Paul po, ang kanyang definition ng love, nasa 1 Corinthians 13. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Wala kayo na puro love. Love suffers long. Love is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Love is not pop up. Puro love yan. Next. Love does not behave rudely. Love does not seek its own. Love is not provoked. Love thinks no evil. And love does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth. Because love bears all things. Love believes all things. Love hopes all things. Love endures all things. In other words, yung lahat na sinabi ko, yun po ang content ng love. Yun po ang ingredients ng love. Sinabi ko na sa inyo kanina, yun po. And that's radical love that the world needs. Lahat kailangan po. Now, to explain love further, explain pa natin po. Radical love means, number 1, makes difficult things easy. Ang pag-ibig po na tunay, yung mahirap, napapadali. Napapagaan yung mahirap po. Example po sa negative situations. Sabihin natin, negatibo ang situation, maging sa physical, maging sa materials, o saan man sa emotions. Ang nangyayari po ay, nadadala mo na magaan. You know why? Kasi worry-free. Tsaka fear-free. Wala kang takot. Wala kang inaalala. Why? 1 John 4:18, the Bible says, there's no fear in love. There is no fear in love. But perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made
perfect in love. Kapag sinabing love, kung meron kang tunay na love sa kapwa at lalo sa Diyos, wala kang fear. Wala kang anxiety. Wala kang worry sa buhay. Kahit yung nangyayari hindi maganda, wala sa'yo. At gayon din, in conflicts, easy to find reconciliation. Ang daling magkaayos. Why? Because radical love takes the first move to be reconciled. Siya unang gumagawa ng paraan para magkasundo. Yun ang love. Hindi ba pag hindi natin, hindi kita batiin. Hindi ganun po. Siya gumagawa ng way. Ginawa ng Lord. 1 John 4:19. Scripture says, we love Him because He first loved us. Siya muna umibig sa atin bago natin inibig ang Lord. Siya, kagalit natin ang Lord nung wala tayo sa Lord. Pero siya gumawa ng paraan. Siya unang lumapit. Siya unang nagbigay ng way. Siya nagbigay ng open door para makapasok tayo, makapag-reconcile tayo sa Kanya. Ang Diyos po, ganun magmahal ang Diyos po natin. Hindi po yan katulad sa tao. Pagka nagkagalit, agad hindi binabati, walang bati. Kahit taon na yan, walang batian yan. Kahit sabihin natin, ilang buwan na yan, ilang taon na yan, walang batian yan. Di mo ko binati, hindi kita babatiin. Hindi ganun ang love. Hindi ganun. Lalo sa mag-asawa, nagsabihan kayo ng I love you. Pagkatapos ganyan. Pag sinabi mo I love you, nagkaroon ng conflict po, hindi dapat tumatagal na isang araw ang conflict nyo. Dapat sa loob na isang araw, magkabati na kayo. Why? Kasi mahal mo isang tao eh. Pag mahal mo isang tao, hindi mo matitiis na yung taong yan, hindi ka binabati. Kung mahal mo isang tao, hindi mo matitiis na yung taong yan sabihin natin may sama ng loob sa'yo, babatiin mo yan. Ikaw ang unang lalapit sa kanya. And that is love. That is love. Yun po ang pag-ibig. Hindi nagmamalakihan kayo, kapatiran sa kapatiran, nagmamalakihan. That's not love. That is pride. And God hates pride. Ayaw ng Lord. Kasi pag sinabing pride, walang nakapaloob na love doon kahit katiting, wala po. Kaya doon sa parte niya pinapaalam sa atin ng Lord. Malapit na dumating ang Lord. Baka maiiwan ka pa dahil dyan. And surely maiiwan ka pag ganyan po tayo. Dahil iba, pag ang Lord, pagdating, ako nyo isa-sum up ninyo ang salvation po, nang galing ang salvation sa love, sa pag-ibig po ng Lord sa lahat ng mga tao. Yung sinabi na Romans 5:8, ano sinabi ka doon? And God demonstrates His own love toward us. Kailan? That while we were still sinners, nung kung ano-anong ginagawa natin, offender tayo ng Lord, tsaka doon niya dinisplay ang love niya. Habang ino-offend natin siya, dinisplay ang love niya. Sa katunayan po, hanggang sa cross of Calvary, ino-offensa pa rin siya ng tao, pero minahal pa rin niya ang tao. Siya pa rin ang unang lumapit sa tao. Siya pa rin ang unang nagbigay ng way sa tao para makipag-reconcile sa kanya ang tao. Ang Diyos ang gumawa ng unang hakbang kung paano sila magkakasundo. Ako naniniwala dito sa loob ng kongregasyong ito, pati kayo nanonood sa television, meron siya nyo, tagal nyo na hindi kayo nagbabatian. Dahil niisip ko, hindi ko binabatiin, hindi kita babatiin, ganyan ka. Maaring sa pamilya, maaring sa kumpanya, maaring kung saan ka man na doon involved, ganyan ang nangyayari sa inyo, which is not good. Which is not lovable. There's no love in that kind of relationship. Walang love sa ganyan po. Wala po. Walang ganyan. Pagka ganyan, hindi nyo may enjoy ang ating pagiging Kristiyano. And that's the reason why marami sa atin po, hindi po ma-enjoy ang pagiging Kristiyano mo. Why? Wala yung love sa ating heart. Wala yung tunay na pag-ibig sa ating puso po. Na gustong-gusto ng Lord na sana bawat Kristiyano na nandito, lahat tayo pati sa buong mundo po, ang nandoon ang pag-ibig sa puso po. As a matter of fact, ang pangatlo, radical love, liberates the offender. Yung po radical love, napapalaya ka. Because for radical love, there is no hypocrisy. Wala po. Why? The book of 1 Corinthians 13:5, love does not dishonor others. Love is not self-seeking. Love is not easily anger. And love keeps no record of wrong. Walang record. Pag nakagawa ng opensa, walang record. Binubura ang record. Yan ang love. Hindi po sa iba mga kapatid, taon na naka-record pa. Hindi kayo nagagawa pag nakita kayo, taong yan, ito ginawa sa akin, ito ginawa sa akin, taong yan, ito ginawa sa akin, taong yan.
Imagine sometimes 10 years na, yung tao niya ito ginawa sa akin. Yung tao, grabe ang record mo. Paano kung gawin sa Diyos sa iyo ngayon yan? Kung ang Diyos ang mag-record ngayon ng kasalanan mo, ano ang gagawin mo ngayon? Ang dami sa ating ganyan. Basta yung iba nakagawa ng kasalanan sa kanya, hindi malimutan. Hindi niya mabura. Yung record, hindi niya mabura. Kaya nangyari, sometimes, nakikipagbati, pero pagtalikod, yun ang sinasabi, hindi ko malimutan ginawa mo. Nagpagbati lang ako dahil nahihiyala ako kay pare. Kung hindi kay pare, hindi kita babatiin. Ganon. Hypocrisy ang nandoon po. Hindi po ganon. Ang love. Ang love na kagawa ng kasalanan ngayon, mamaya o bukas, burado na. Wala na po. Di mo na, bumabalik man, inaalis mo sa isip mo. Bumabalik, binubura mo sa isipan mo. Yun po ang love. Yun po ang pag-ibig po. Kanya, ang kapal ng pambura mo, kumbaga sa pencil, ganun kakapal yung pambura mo. Kada maalala mo, bura. Alala mo, bura. Alala mo, bura. Ganun ang ginagawa. Hindi mo pinapanatili sa isip mo. Hindi mo pinapanatili sa heart mo yung ginawa sa'yo. And that is love. Pero iba sa inyo, kung taon na naka-record pa, that's not love. Hindi mo mahal ang taong yan. Kanya ganyan ka. Dahil kung tunay yung pagmamahal mo, hindi ganyan. Love din yan. Pero mamaya sabihin ko sa inyo, what kind of love? Kaya yan po pinapaalala ng love sa atin. And most of all, in Psalms 103, who forgives all your iniquities, ang Diyos, pinatawad na tayo. Kanya ano result niyan? Next. Romans 6:18, and you have been set free. Malaya ka na sa kasalanan, and you have become slaves to righteousness. Ganun po ang pag-ibig po. Pinalalaya niya yung nakasakit sa kanya. Iba sa atin, ilang taon na ang sentensya mo. Biro mo nagkaroon sila ng problema, 2010. Ngayon to 2023 na, ayaw pa rin patawarin po. Ibig sabihin, ang sentensya mo, 13 years na yung sinintensyahan mo yan, ayaw mo pa rin patawarin. Mas malupit ka pa sa husgado. Ang husgado may time frame. Pagka binagsak yung kan, okay, napatunay ka, guilty ka, magdururusa ka sa loob ng 3 taon. 3 taon lang yun. Tapos wala na, burado na. Tapos eto na naman, ikaw, dusa ka, 10 years. Pumatay ka, 20 years, ang dusa mo. After 10 years, sigurado baka wala pa, pinalalaya na. Wala pang 20 years, pinalalaya yung parol na tinatawag. Binibigyan ng parol para makalaya siya. Bakit ikaw 10 years na? Yung sentensya mo hanggang ngayon, ando pa rin. Ano yung sentensya forever? Ibig sabihin niyan, ano sentensya mo? Lifetime ang sentensya mo. Grabe kang hugo. Grabe kang judge. Ang tindi mong hukom. Anong kasalanan? Mutang lang ng piso. Tapos ang judge mo, habang buhay. Hindi na kita babatiin habang buhay. Yung kasalanan mo, nakarecord yan, habang buhay. Ganun ba tayo? Baka ikaw ang husgahan ng Lord. Baka ganyan. Baka tayo ang husgahan ng Lord. Judge not, that you will not be judged. Although may ibang meaning ang judge not doon. Hindi ibig sabihin hindi ka pwede mag-judge. Ibig sabihin no, tignan mo na sarili mo bago mo mag-judge. But then, hindi sinabing judge not ng Lord, malawak po. Kanya huwag kang huhusga huwag kang mahumusga ng ganong ganong katagal na sentensya. Huwag naman. Kung nagkamali siya, pwede mo naman sentensyahan eh. Sige, kamali ka sa akin. Sentensya mo, 2 oras at 5 segundo ang iyong sentensya. Dapat makaganon lang. Pero sentensya mo, nagkamali lang na minasabi lang na yung mata mo, yung kirot yung mata mo, ganun ang mata mo, eto na, sentensya mo, habang buhay agad na sentensya mo. Wag. Baka lalo makirot yung mata mo. Biro mo, kunting bagay sisintensya mo ng ganyan. Kahit malaking bagay pa, wala tayong karapatan magsentensya ng habang buhay. At wala tayong karapatan magsentensya kahit kanino. We're not the judge. God is the judge. And most of all, radical love covers multitude of sins. 1 Peter 4:8 NIV. Above all, love each other deeply. Love each other deeply, malalim. Because love covers a multitude of sins. Pag sinabing love, kahit naka-opensa yan, ang nakikita mo, hindi opensa niya. Ang nakikita mo ay mabubuting ginagawa niya, mabubuting ginawa niya sa'yo. Yun ang naaalala mo, yun ang nakikita niya.
Hindi isang mali lang na ginawa niya, kundi yung mabubuting ginawa niya ang nakikita mo. And that is love. Yun ang love. Natatakpan. Yung mga maling nagawa sa'yo, natatakpan. Hindi mo sabihin pinalalagpas mo. Sinisita mo siya, kinakausap mo siya tungkol sa mali, sa kasalanan, kinakausap mo. Pero ganun lang, pero pag bukod doon, ang nakikita mo, pero nakagawa man itong taong ito, pero grabe ang kabutihang ginawa nito. Grabe ang ginawaan sa ganun, sa ganyan. Bilang ka na, kung lang yung ginawa niyang kabutihan. Yun ang love. Hindi 100 yung ginawa mabuti. Isa lang yung mali. Yun lang nakikita mo, yung 100 burado. God, that's not love. You're very cruel. Napakalupit mo pagka ganun. Napakalupit mo. Napakaraming ginawa niyang taong yan sa'yo. Isang mali lang nagkaganyan ka na. Oh God. Why? There is no radical love. That's why every Christian baptized with the Holy Ghost must possess that radical love and must spread it to mankind. Kasi sa ating pag-baptize ng Holy Ghost, magaling lang tayo, okay, walang masama dyan. Pero mas hindi dyan nakikita, mas nakikita pag ini-express mo na yung radical love sa tao, doon makikita yung tunay na revival. Nare-revive uli yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ipapakita mo sa kanila. Yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ipapakita mo. As a matter of fact, kasi sinabi niyan John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. For God so loved the world. Yung love na yon, ang target ng Lord, ang whole world ang target niya. Yun ang target niya. At yun po, pinag-uusapan, it speaks about the propagation of the God's love or the gospel of Christ in the book of Mark 16:15. Go ye into the whole world and preach the gospel to every creature. Pag sinabing gospel, that is the gospel of love. The gospel of the radical love of God is spread daw natin sa buong mundo. That's why every time you spread the gospel, you are spreading the radical love of God. Binibigay mo. But then, sa atin po, okay, spread natin ang radical love ng Lord. But I believe that's not the only gospel of love that we must spread. But the attitude of radical love, dapat po, mainly sa church, dapat makita sa atin. Dapat makita sa atin. In what way? Sinabi ng Galatians 5:13, Galatians din po ito. Chapter 5 din po ito. Fruit of the Spirit, chapter 5 din. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as opportunity for the flesh, but through love serve one another. Love one another. So 14, next verse. Love one another. Why? For all the law is fulfilled in one word. Yung lahat ng law, 10 commandments, isa lang word. You shall love your neighbor as yourself. 10 utos, sinam up sa isa. Ano yung isa na yun? Love. Pag-ibig. Kasi pag umiibig ka, hindi ka papatay. Pag umiibig ka, hindi ka magnanakaw. Lahat ng utos sa 10 commandments, hindi mo gagawin pag mahal mo ang kapwa mo. In other words, loving one another means spreading radical love to the church. Sa atin mismo sana. And how I wish na sana ganun nga sa atin. But unfortunately, nakikita ko, majority sa atin po hindi ganun. Majority sa atin, hindi pa rin makita yung love na yun sa kapwa natin. Yung inis natin, galit natin, tumatagal pa rin. Kasi wala ang love. Mamaya malaman nyo kung bakit. Ito na nga ang tanong. Tagalogin natin. Bakit maraming Kristiyano ang hindi ma-spread yung love na yun sa loob ng church at sa labas ng church? Bakit? Okay, listen carefully. Always remember that the source of radical love is the Holy Spirit in us. And it is the fruit of the Holy Spirit. Take note. Yung love natin ay galing sa fruit of the Holy Spirit. And speaking of literal fruit, there are two kinds of fruits. The fruit that has seed, yung fruit na may buto, kung tawagin ay seeded fruit, and the seedless fruit. Yan ang gustong-gusto natin.
Seedless na pakwan, gusto natin. Seedless na grapes, gusto natin. Kasi madaling kainin. But, seedless fruits are made, ginagawa, and not planted, and cannot be planted. Pag ang fruit po, walang buto, hindi pwede itanim dahil walang buto. According yan doon sa wonderopolis.org, kayo na lang mag-research po. Pero yun ang sinabi doon. Hindi pwede itanim pag sa seedless and love. And seedless love, or the love of man, which is more letting your emotions and words. Yan po ang love natin eh. Emotions, salita. I miss you. I want you to be with you always. I love you. I love you. I love you. I love you. I will conquer you. I will love you. I will love you. Ibig sabihin, yung mga sweet natin, yung gustong-gusto natin, walang masama. Pero at the end of the day, ayun na si I love you, hindi pa kasal, buntis na. And abandon. Why? Lalo ngayon, Valentine's ngayon, punong-puno na naman ang mga motel ngayon. Pero lahat yan nag-I love you. Lahat yan nag-I love you. Why? Yung love nila is seedless love. Yun nasa kanila. Seedless love without seed. And more often than not, that love turns into lust. Yun po ang nangyayari dyan. Not only for sex, lust for money, authority, power, position, dominion. Why? Seedless. Seedless love. No seed. Kanya hindi maitanim, kundi binibigay lang. Alam ko, ginagrap lang yan, dinudugtong lang. Hindi pwede itanim dahil walang buto. Walang seed na maitatanim. At yan ang pag-ibig na world. And it easily disappears. Nawawala agad. Why? Yan yung love na mahal kita kasi mabuti ka. Mahal kita kasi pogi ka. Mahal kita kasi may pera ka. Mahal kita kasi sumusunod ka sa akin. Mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi sexy ka. Mahal kita kasi puro kasi yan. Kaya pag nawala yung kasi, wala na yung mahal. Yan ang tandaan ninyo. Kaya yung pagmamahal na yung matindi po. Kaya na sumisira sa buhay ng tao yung ganung klase ng pagmamahal. Hindi po nagtatagal yung ganung klase ng pagmamahal. Tumagal man niya sa bandang huli, parang wala na po, malamig na sa isa't isa. Ako ang nagsasama pero malamig sa isa't isa. Why? Walang seed. Seedless ang pag-ibig mo. Kanya ganon. But the one that has seed can be planted. Pwede may itanim pag may seed ang pag-ibig mo. Seeded ang pag-ibig mo, pwede itanim. Yung love na itinanim mo sa heart ng tao na galing sa fruit of the Holy Spirit po, ang gandang itanim. Surely meron seed yun. Pag sinabing seed, sa Luke 8:11, the Bible says, now the parable is this, the seed is the word of God. Kanya yung pag-ibig na itatanim mo, may buto, may word of God yung pag-ibig mo. Meaning yung love mo comes from the Holy Spirit, may seed, may word of God, yung tinatanim natin pag-ibig. And what is the seed? Of the Holy Ghost, of the love from the Holy Ghost. Anong seed niyan? Kanina binanggit ko na eh. Pag-aralan nyo maigi. Love, puro love yan ha. Love suffers long, love is kind, does not envy, love does not parade itself, love is puffed up, next. Does not behave rudely, love seeks its own, provoke, takes no evil. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth. And love bears all things, love believes all things, love hopes all things, love endures all things. Puro love ang foundation. Ibig sabihin yung love na yan, nakapaloob lahat yung sinabi ko kanina. Doon sa love na yun, yun ang pinaka-seed ng pag-ibig mo. Nasa loob yun, nakapaloob. Galatians, kanina, fruit of the Spirit, parehas halos. But the fruit of the Holy Spirit is, tipo number 1, love. Ano nasa loob ng love? Joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against us, there's no law. Parehas ng 1 Corinthians 13. Parehas na parehas po. Yung laman ng love, magkapareho po. We may observe yung definition ng love sa Galatians 5 at sa 1 Corinthians 13, the same. Parehas ang content ng love. Parehas ang ingredients ng love. May kaakibat na action ang tunay na pag-ibig po. Ang seeded love, may action po. Hindi po puro feelings at saka words alone. Hindi po ganun. May action po yan. Kaya kung mapupunan nyo, ang Lord, ginawa po ng Lord dyan sa cross of Calvary.
Nandun sa lahat sa Kanya, sa Galatians, sa 1 Corinthians 13 kanina, nandun lahat. Galatians 5, nandun lahat. Ginawa po niya. Ginawa. He displayed the radical love to His offenders without saying a word to them. Walang sinabi ko diyan, Lord, patawarin mo sila, hindi alam ka lang ginagawa. Yun lang ang sinabi ng Lord. He showed it in action that love with seed or with the Word of God, every pain and in physical, emotional na tinanggap niya, humiliation tinanggap niya, yung insult na tinanggap niya, He received willingly as a demonstration of radical love to mankind. Kanya niya tinanggap ng ganon sa kabila ng hirap na dinanas niya. And that radical love is spread all over the world, even reach us. Dumating sa atin yung radical love na yon. Why? Yan ang tanong ngayon. It is the seeded love, not seedless, seeded love. Kaya naitatanim sa ground, naitatanim sa heart, at kumakalat. In fact, He Himself is the seed. In John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Kaya pag sinabi yung Word of God, siya mismo, si Jesus Christ, yung may-ari ng love na, radical love na yun. Siya po yun. Kaya sa parte yan, ngayong Valentine's, sana pag-aralan natin ito mismong love na ito, ang itanim natin sa puso natin. Lalo kayo mga kabataan, huwag kayo ma-offend. Pag ang inyong mga boyfriend po, niyayaya kayo sa hindi maganda, hindi pa kayo kasal, tinatabihan na kayo, may sa demonyo yung boyfriend mo. Huwag kayo magagalit, may sa demonyo yan. Dahil kasi hindi pa kayo kasal, tatabihan ka na, grabe po yan, sinisira niya ng future mo. Dadaling ka niya sa hell. Dadaling ka niya sa hell. Tandaan nyo, yung sinabi ko sa inyo. Dadaling ka niya sa hell. Kasi kung mahal ka niyan, sa heaven ka, dadalhin yan. Hindi sa hotel, sa heaven. Doon ka dadalhin pag mahal ka talaga niyan. Kasi ang tindi ng radical love. How strong is the influence of radical love? Gaano kalakas ang influence nito? Sinabi ni Paul. Romans 8:35, sabi kayo, who shall separate us from the love of God? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Lord? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Next verse. For I am persuaded that neither death, kahit kamatayan, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, mga demonyo na yan, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nasa ating Panginoon yung pag-ibig po na yun. Ganun katindi. Hindi tayo makahiwalay sa pag-ibig ng Lord sa sobrang mahal ng Diyos sa atin. Kaya yung ganung klase ng pagmamahal ng Lord sa atin, para tayo nakaglue sa Kanya, nakadikit tayo sa Kanya. Kanya niya sinabi, I am the vine, you are the branches. Kanya nakita niyo yung vine nakadikit sa branches, ganun tayo nakadikit ng dahil, hindi sa pag-ibig natin, pag-ibig niya sa atin. Kanya tayo nakadikit ng ganun sa atin, Lord. To the extent na sinabi niya, sa John 10:27-28, my sheep hear my voice and know them, and they follow me. Next. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa inyo sa kamay ko. Yun ang sabi ng Lord sa atin. As long as tayo tumusunod sa Kanya, wala raw makakaagaw sa atin. Ganun tayo kamahal ng Lord. Alam niyo, marami sa inyo kinasal eh. Ako, hindi ko na mabilang kung ilang kinasal ko. Ang vow pirme, yung tinatawag na a vow of seedless love sa marriage. Ano sinasabi? Till death do us part. Yun ang huli. For Richard Popurer, tapos sa huli, till death do us part. Yun na sa tayo. Ibig sabihin, pagdating ng kamatayan, hiwalay na kayo. Yung seeded love, that even death can make us part. Yun ang sa Diyos. Kahit patay ka na, magkasama pa rin tayo sa heaven. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina.
yung boyfriend mo, girlfriend mo, partner mo, mahal mo talaga, bibit-bitin mo hanggang heaven. Hindi mo siya bibit-bitin sa hell. Hindi mo siya dadalhin sa hell. Hindi ka gagawa ng bagay na yung mahal mo, sinasabi mo, ay dadalhin mo sa hell. Hindi mo dadalhin. Mahal kita, magsasama tayo hanggang langit, hindi tayo magkakahiwalay. Yun po ang tunay na nagmamahal. Why? Seeded love. Ang love mo, may nakapaloob, may long suffering na doon. Alam nyo, pagka love lang, hindi po tatayo yan. Seedless yan. Kaya mga I love you, I love you, I love you. Walang problema dyan. Pakita mo. Kaya sinabi ni John sa 1 John 4, if I'm not mistaken, kung magmamahal ka, huwag sa bibig, sa gawa. Sa gawa. Kahit hindi mo sinasabing I love you, pakita mo sa gawa. Pakita mo yung deep concern na sinasabi ko, deep understanding na sinasabi ko kanina, yun dapat ang nakikita sa'yo. Kahit hindi ka nagsasalita ng I love you, kitang-kita na sa'yo kung paano mahalin ang taong yan. Yun po ang seeded love o yung love na may buto. Anong tendency po? Yung taong minahal mo, ang tendency ay i-share yung pagmamahal na yun sa iba. Yung siya share doon sa iba. Bisa may buto kanya itatanim sa iba. Itatanim sa iba, tatanim sa iba, hanggang kumalat sa buong bahay, kumalat sa buong opisina, kumalat kung saan ka man nandun, yung pag-ibig na yun. Why? May seed yung love mo. Ganong katindi. Ang seeded love na dapat nasa atin. Hindi pwede yung love mo, just plain love. Yung loob, halo. Alam niyo yung gitarang halo? Yung makapal, na kanya makapal yun, wala naman laman loob nun eh. Yung mga solid guitar, yung electric guitar, solid yun. Puro kahoy, yung purong kahoy, ang daming laman sa loob. Kaya matibay. Tsaka mas maganda tunog at talaga yung ginagamit ng mga banda po madalas. Bihira gumamit ang halo. Kaya pag sinabing halo, walang laman. Yung love mo, dapat pag walang laman, halo love, alam nyo na, seedless love po yan. Walang buto ang pagmamahal mo. Pero pag seeded love, andun, long suffering, nandun. Number 1 yan. Di mo sinabi, love suffers long. Pangalawa sa love suffers long. At yan po ang dapat nasa atin. Ang suffering dapat nasa atin po. Pag nawala ang suffering sa love, seedless ang love mo. Baliwal ang love mo. Hindi tatagal yung love na yan. Dapat ang love na yan. Ang number 1 palaman yan na Word of God is love suffers long. Sa Galatians 5:22-23, love is long suffering. Dapat nandun. Hindi basta suffer, long suffering ang dapat nasa atin. Hanggat ang condition ng world, pinakita ko sa inyo kanina, nandyan ang gera, nandyan ang famine, nandyan ang kahirapan, dapat matibay po ang haba ng suffering natin. Long suffering na sa atin. And dalawa yan eh. Patience. Yung patience dapat nakapalaman doon sa love mo. May paloob na patience yung love mo. Dahil pag nawala ang kasi sinabi ng Bible, Luke 21, your patience possess your souls. Ganong kahalaga ang patience. Kaya pag yan lang dalawang sangkap na yan mawala sa love, it's no longer love. Wala na. Yan ang pinaka-importanting ingredients pagdating sa love. Long suffering and patience. Dahil sa nangyayari sa ngayon, sa sobrang tinding nangyayari sa ngayon, affected ang emotions natin. Negative emotions na sa atin. Why? Dahil sa sitwasyon. Kanya kailangan mo ang long suffering. Kailangan mo ang patience pagdating sa ganyan. Patience saan? Sa sitwasyon. Long suffering saan? Sa sitwasyon. Patience saan? Sa tao. Patience sa tao. Long suffering sa tao. Kasi kung mapupunan nyo, after the pandemic, nag-twist ang world. Na bagong world. Pati mga tao na bago. Naging sensitive ang mga tao, madaling sumamaloob, madaling mabuisit, madaling mainis, restless, irritated agad. Pag gano'n ginawa, naiirita agad. Ganyan ang tao ngayon. That's why you need patience and long suffering. Magbibisis ka, lahat ginagawa mo na, bagsak pa rin, lahat ginagawa na, bagsak pa rin. You need patience and long suffering. Kailangan po. Kaya sinabi ng Lord, you know why? Anong produkto ng long suffering and patience? Endurance.
endurance. Makakatagal ka pagka ganon. Kasi sinabi ng Lord sa Matthew 24:13, ang makatiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pero hindi ka makakatiis pag wala kang long suffering at wala kang patience. Yun na lang dalawang palaman na yun ang kunin mo. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Kasi pag long suffering nasa iyo, sigurado gentle ka. Kasi patient ka, kanya may gentleness nasa iyo. Alisin mo yung patient, alisin mo sa tao, arugante yan, sigurado yun. Pero pag nandun ang patience sa iyo, gentle ka, pati magsalita. May problema na, gentle ka pa rin magsalita. Nakita niyo kung paano nakapaloob lahat yun? Sama-sama talaga lahat. Faithfulness, nandoon din. Hindi ako kakalas sa iyo. Kahit ginaganyan mo ako, mahaba pasensya ko sa iyo dahil mahal kita. Or faithfulness, pumapasok na faithfulness. Kasama pa rin ang faithfulness. Nakita mo, nakapaloob lahat. Doon sa isang salita lang, love. Pero nandun lahat yung kailangan nating ingredients para makatagal tayo bilang Kristiyano, para makatagal ang relationship natin lahat. Nating lahat. Sa February 14, ayan na naman si I love you. Kaya pag sinabi, mga babae, pag sinabi ka I love you so much. Tanungin mo agad, may buto ba yan? In the first place, literally, pag ang tao walang buto, hindi tatayo dahil walang buto. Likewise, ang love, hindi tatayo pag walang buto, pag walang seed. Yun ang pinaka-foundation na yung love, yung seed na nasa loob nun, nung love mo. At napakaganda. Pag yun, how I wish na sana lahat tayo nandito, ganun ang love po natin. Andun ang long suffering, nandun ang patience sa atin, which produces what? It produces endurance, nakakatagal ka. Iba nagtataka, di ba? Pambira ka, nakatiis ka sa asawa mo? Pambira, nakatiis ka dyan sa kasama mo? Yes. Kasi mahal ko siya eh. Mahal mo lang, natiis mo na. Oo, may palaman yung love ko. Anong palaman? Patience. Ano ba palaman? Long suffering. Meron ka ba nun? Wala eh. Hindi tayo magtatagal. Hindi ka tatagal sa akin pag ganun. Ako tatagal sa ikaw, hindi ka tatagal sa akin. Dahil kailangan yun. Dahil bawat isa, whether you like it or not, may kahinaan ka. Sabi mo na sa akin, ituro mo sa akin, dali mo sa akin, yung pinakamabait na taong sinasabing mabait na tao, may kahinaan pa rin ang ugali niyan. Meron pa rin, may titiisin ka pa rin dyan. Bawat isang tao, may titiisin tayo sa mga taong kasama natin, sa mga taong inassign ng Lord sa buhay natin. Meron tayong titiisin. Hindi pwedeng wala. Kaya hindi pwedeng pag-ibig mo ay seedless ang pag-ibig mo. Kailangan ng pag-ibig mo, may seed, may palaman para makatagal ka sa Kanya. No matter what, ano man ang gawin niya, anong pahintulot niya, sige pa din, mahal pa rin kita. Inoffend ka na, sige pa rin. Nang babae yan, sige pa rin. Alam ko magbabago ka. Inulit. Hindi, magbabago ka. Inulit. Wala nang palaman to ngayon. Hanggang pangalawa lang pala yung palaman mo eh. Ano sabi ng Lord? Ilang beses ka magpapatawad, Peter? Tanong pa siya, Lord, ilang beses ako magpapatawad? Kasi sabi ng Lord, it is impossible for man that no offense should come. It is impossible that no offense should come. Imposible raw, hindi ka ma-open. May mag-o-offensa sa'yo kahit ayaw mo at sa gusto mo. At basically, ingat kayo. Ang mag-o-offensa sa inyo, yung mismong inaasahan mong na siyang magli-lift up sa'yo, yung inaasahan mo magmamahal sa'yo, yung inaasahan mo masasandalan mo, yan pa mag-o-offensa sa'yo. Ingat ka. Kanya ka, sabi ko sa inyo, wala kang pipiliin pag minahal mo, mahal mo lahat. Eh, sinasabi, ito, masasandalan ko ito. Isa lang masasandalan mo, Diyos lang. Isa lang. Tao. Pagka sa una, I love you. I love you. Tumagal lang konti, I love you. Tumagal pa ng konti, I love you. Tumagal lang konti, love you. Tumagal lang konti, love. Tumagal lang konti, you. Tumagal lang konti, alin ka dito. Why? Seedless.
Seedless. Why? Hindi na nakatiis eh. Hindi na nakatiis. Pastor, baka naman sa mga martir lang yan. Listen to me. Ano ba sa akala nyo, Kristiyano? Ano sa akala ninyo? Yung mga tinuturo na ibang mga preacher? Ang Kristiyano, magkasarap maging Kristiyano, pirmi kang masaya, pirmi kang malakas, pirmi kang tumatalon, pirmi kang may pera, nandoon, ang miracle ng Lord, miracle dito, miracle doon, yan ang Kristiyano. Sino may sabi sa iyo? Basahin mo nga Bible. From Old Testament to New Testament, basahin mo Bible. Basahin niyo yung Hebrew 11. Hebrew 11, makikita niyo kung ano buhay ng Kristiyano. Puro persecution. Lahat, pinagpapatay, halos lahat sila. Yan ang buhay, Kristiyano. Nilalagari. Biro mo nilalagariin ka. Grabe. Papakain ka sa leon. Umiibig ka sa Diyos. Yun na nga eh. Imagine, papakain, siguro kung sa atin, papakain sa Lord, ayoko Lord, I do not love you Lord, I do not love you. Hindi ba ako love. Papakain ka sa Lord, love pa rin sila. Ganun katindi yung influence ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kasi dama nila ang love ng Lord. Dama nila ang pag-ibig ng Lord. At alam nila kung paano sila mahalin ng Diyos, kanya ganun sila. And if, kung alam lang natin, kung paano tayo mahalin ng Diyos, hindi ka rin kakalasalod. Dahil matindi magmahal ang Diyos po natin. May seed magmahal ang Diyos natin. Wala kayo kakatakot. Wala kayo pag-aalala. Dahil nandun sa Kanya ang lahat. Iba sa atin dito, ilang beses yung kahinaan mo, ilang beses mong ginawa yung kahinaan mo, pero nandiyan ka pa rin. Ba't ka nandiyan? The long suffering of God ay nandoon. Yung long suffering ng Lord ang nasa Kanya po. Kaya ito tayo. Sa kabila lahat ng bagay na yan, sa malmal ng ginawa mong kasalanan, nandiyan ka pa rin. Why? Long suffering ng Lord, mahaba. 2,000 years hanggang ngayon, ganun pa din ang long suffering niya. Mag-e-end lang yan sa 7 years, tribulation, wala na po magagawa ang Lord. Imagine 2,000 years ko na kayong pinagbigyan ng mga tao. Siguro naman sapat na yun. Pero gano'ng kahaba yung 2,000 years sa long suffering? Imagine that. Sa atin, 3 araw, 5 araw, hindi ka makatagal eh. Hindi pa pwede. Kung mahal mo talaga yung mahal, sinasabi mo mahal mo, yung sinasabi mo I love you, kung mahal mo talaga, andyan ang pagtitiis. Titiisin mo. Ano ugali niya, titiisin mo. Ano man ang kanyang pinakikita, tsatsagain mo. Titiisin mo, tsatsagain mo, titiisin mo, tsatsagain mo. At, most of all, bakit mo siya tsatsagain? Yan ang tanong. Bakit mo siya titiisin? Dahil gusto mo, maligtas siya. Dahil gusto mo, dito magkasama kayo. Pag namatay ka o namatay siya, magkasama pa rin kayo pagdating sa langit. Yun po ang goal mo. Pag-seeded ang love po natin sa tao. And how I wish na sana ganun ang pag-ibig natin lahat. Wala masama sa Valentine's. Maganda nga yan eh. Inaalala ang pag-ibig. Kaya sikarduin ninyo ng pag-ibig natin po ay punong-puno ng buto yung pag-ibig natin. Nandoon ang seed, ang binhi, nandoon po sa loob ng ating pag-ibig sa kapwa po natin. At ang pag-ibig, hindi kita dadalhin sama-sama, dadaling kita sa langit. Sa heaven, kasama ng ating Panginoon. Sa orsay ko mga kapatid, ngayon ko tumayo po tayong lahat mga kapatid. At tayo po ay yumuko pa ng dalian. Yumuko po tayo mga kapatid at tayo po ay mananalangin. Just bow your heads please. And close your eyes. We're going to pray. Hallelujah. The power of love. There's power in love. As long as your love is seeded love, nandun ang power ng love. Yes, Lord. Let's all sing this song.
Draw me to your side. Draw me to your side. As I wait, And as I wait, I rise up like I rise up like eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. just close your eyes. Close your eyes. Just close your eyes, please. Oh, hallelujah. And feel the love of the Lord. Damahin mo ang pag-ibig ng Lord. Maaaring sa ngayon, nasa mahigpit kang pagsubok. At halos hindi mo madama ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo lang madama, pero nandun pa rin ang pag-ibig ng Lord sa iyo. Nandun pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi mo siya nakikita. Maaaring hindi mo nadadama. Pero ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago sa iyo. Alam niya ang katayuan mo. Alam niya ang kalagayan mo. Alam niya ang dinadala mo. Alam din niya kung paano lutasin ang problema mo. At gusto niya ipaalam sa iyo na sobrang mahal ka ng ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Source po ito, Panginoon ko. Pinaunawa mo sa amin, Lord, kung anong pag-ibig na meron ka. Pinaunawa mo sa amin, Lord, kung na rin ang pag-ibig na dapat nasa amin, Panginoon ko. Diyos na nasa langit. Napakadakila ng pag-ibig mo, Diyos. Kanya kami mismo hindi makahiwalay sa iyo, Lord. Sa kabila minsan, halos bumibigay yung iba, Panginoon ko. Pero nandito pa rin kami nananampalataya sa iyo. Nandito pa rin kami. At nandoon, O Diyos. At kami patuloy, O Lord, na nananalig pa rin, Panginoon. At umaasa pa rin, Panginoon. At nagtitiwala pa rin sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon ko. Sapagkat ang pag-ibig mo sa amin, O Lord, ay may seed, Panginoon. Andun ang salita mo sa pag-ibig mo, Lord. Nandoon, Panginoon ko. At kung sino man nakagagawa ng kasalanan sa amin, Lord, andun pa rin ang pagtitiis mo, Lord. Nandun pa rin ang pagmamahal mo, Lord. Nandun pa rin ang pagpapatawad mo, Lord. Ganun mo kami minahal, Panginoon ko. Kaya tulutan mo po sa umagang ito. Lahat kami nandito, pati lahat na nanonood sa television, O Lord. Madama namin ang pag-ibig mo, Lord, at hindi lang madama, Lord. Ito po'y maipakita din namin sa iba, Panginoon ko. Magawa namin ito sa mga minamahal namin sa buhay, Lord. Na ang pag-ibig namin ay katulad ng pag-ibig mo, Lord, na nandun ang pagtitiis, Lord. Nandun ang patience, Panginoon ko. Nandun ang long suffering, Panginoon ko. At nandun, Panginoon ko, ang pagtitiis para kami makatagal, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari po sa mundong ito. Alam namin, Panginoon, marami pang darating na hindi maganda sa mundong ito. Pero alam kong tatagal kami, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa amin, Lord. At dahil sa pag-ibigan namin sa isa't isa, O Diyos. Kaya tulutan mo itong pag-ibig na ito umusbong sa puso namin lahat, Lord. Nabigay ng Espiritu Santo sa amin, Panginoon ko. Na ito mag-manifest sa amin, Panginoon. Hindi ang pag-ibig namin, Lord, kundi pag-ibig mo, Panginoon ko. Na maggamit namin, Lord, lalo na sa aming pamilya, Panginoon. Sa loob ng church, Panginoon ko. Maggamit namin na magmahalang kami sa isa't isa, Lord. At mawala lahat, Panginoon ko, mga ill feelings sa amin, mga bitterness, Lord. Mawala, Panginoon ko. Mapalitan ang pag-ibig na may seed, Panginoon. Ang pag-ibig na may buto, O Diyos. Tulutan mo sa oras ito, Lord. Iunat mo ang kamay mo sa lahat po ng mga couples na nandito. Sa lahat ng pamilyang nandito, Lord. Buklurin mo sila ng pagmamahal mo, Panginoon. Na pag-ibig na galing sa iyo, Panginoon ko. Tulutan mo ang pag-ibig nila sa isa't isa, yung pag-ibig mo, Panginoon, na hindi seedless kundi seeded love, Panginoon, ang nasa kanila, Lord, para tumagal sila hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon ko. At naniniwala kami lahat ng bagay, Panginoon, sa ngayon ay walang katiyakan kung kailan, Panginoon, pero tiyak na mangyayari, Lord.
Pero sa kabila ng bagay na yun, Panginoon, hindi kami natatakot, Lord. Hindi kami nag-aalala, Panginoon. Dahil alam namin may isang Diyos na nagmamahal sa amin, Lord. At Ikaw yun, Panginoon ko. Salamat po, Lord. At hindi mo papayagan mawala kami sa kamay mo, Panginoon ko. Kahit minsan nagwawala na kami, Panginoon, nandun pa rin Ikaw. At patuloy, Panginoon, na kami po ay kinukuha mo. Kami po ay kinukupkup mo. At patuloy na minamahal, Ama. Kaya yunat mong kamay mo sa lahat na nandito, Panginoon ko. Tulutan mo yumabong ang pag-ibig mo sa puso ng bawat isa. At yun po'y ma-spread namin, maipakita namin, at maikalat namin, Panginoon, sa lahat ng aming mapupuntahang mga tao at mamimit ng mga tao, Ama. Salamat po, Lord. Paspasan mo bawat isa, Lord, at binibigay ko ang bendisyon mo sa kanila lahat, Ama. Salamat na marami, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sa mga bisita po namin, napakahalaga po ng ating po napakinggan ngayong umaga. And we're glad na pinaunlakan po ninyo yung mga nag-invite po sa inyo dito. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay mahal na mahal kayo, naniniwala po ako. Kaya po kayo nandito. At gusto ng Panginoon na ma-experience din po ninyo yung pag-ibig niyon. Kung sa mag-asawa, tinuturo sa atin, nandun yung long-suffering, nandun yung patient. Pero sa ating Panginoon, siya po yung unang-una na nagpakita po sa atin ng matinding pag-ibig. Kung babasahin po natin yung John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Yung so na adverb, it is an adverb of degree. It is an adverb of manner. Ibig sabihin, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya lang po ang tanong, paano niya po pinakita ang ating pagmamahal po sa atin? Have you ever thought of that? Paano ba pinakita ni Lord? That is through His gospel. By dying at the cross of Calvary, na ito po ay kailangan natin maniwalaan na ano po yung gospel po na tinatawag po. So please listen to me sa lahat po ng ating po mga first-time visitors, kaya hindi po sa lahat po ng ating po mga first-time televiewers po. Pag sinabi natin gospel of Christ, unang-una, ito po yung paraan para tayo maligtas. Now, pag sinabi naman natin kaligtasan, nasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. So malino po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Again, yan po yung tinatawag na gospel of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. And it is found in the 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo pa yun na kailangan natin paniwalaan. Kaya lang po, yan pong death, burial, and resurrection ay hindi po dyan po tayo natatapos. Bakit po? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan sundin po natin. Hindi po tayo matatapos sa paniniwala lang. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya lang. But rather, kailangan lakipan po natin ito ng pagsunod. Yung po death, burial, and resurrection ay kailangan po nating sundin sa pamamagitan po ng pag-a-apply po sa ating mga sarili sa paano pong paraan. It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, unang-una, we need to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit feeling mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun yung genuine repentance sa ating pong mga puso, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, pinakamaruming tao sa balat ng lupa, for as long as nandun po yung taos-puso na pagsisisi sa ating pong mga kasalanan, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos ng buhay. Yan po yung unang step, we need to repent. Diyan din po papasok yung pong death to sin. Now, second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At nasabi po sa Romans chapter 6 verse 4 sa bandang itaas po ng talata, therefore we were buried with Him through baptism into death. So sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Bakit? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito paghuhugas ng katawan, kundi ito po ay paglilinis or paghuhugas ng kasalanan po natin. So yun po yung pangalawang step.
kailangan tayo po'y mabautismuan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ang ating regeneration. Sa madali sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8, verse 11, din po sa Titus chapter 3, verse 5. At aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga bisita na nandito, linis sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan, may weakness. Kaya lang minsan ang hirap magbago. Minsan magbabago tayo ng ilang panahon. Pero pabalik-balik, bago tayo 1 buwan, 2, 3, sumusunod na panahon, bumabalik tayo sa that. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para ma-overcome yung lahat ng ating pong mga kahinaan. At yan din po yung tutulong po sa atin to overcome all the evil forces of darkness in our lives. Kaya po sinasabing power. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. Una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita po na nandito, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay? Bilang tanda ng pagsuko, kayo din po yung mga first-time viewers po natin. Yuko po natin ang ating mga ulo. At habang binabanggit po natin itong panalangin ito, you're going to repeat after me. Ilagay po natin sa puso na nandun na buong puso na tayo po'y nagsisisi, humihingi ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. Habang binabanggit niyo po ang mga salitang ito, siguraduhin po natin na nandoon po na nagre-repent po tayo. So please repeat after me. At tayo po, pag-pray po natin sila sa lahat po ng mga nasa likod. Tapat natin yung kamay natin sa kanila. So please repeat after me. Ganyan po sa ating po mga first-time viewers. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at inagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, pwede po kayo sumunod po dito po sa kanan po ninyo. On your right po, face on your right. Yung orange flag po, may explain lang po sa inyo further regarding sa baptism po. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon sa mga kaluluwa na pinadala niya. So meanwhile, brothers and sisters, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat, Pastor Lud, sa mensahe ng kaligtasan. At nawa po lahat po sila ay mabautismohan. Okay, tayo po idadako sa ating pong offertory. 1 Samuel chapter 7, verses 8 to 10. So the children of Israel said to Samuel, "Do not cease to cry out to the Lord our God for us, that He may save us from the hand of the Philistines." And Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. Everybody say burnt offering. Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. Now as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel, but the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day, and so confused them that they were overcome before Israel. Purihin po ang ating Panginoon. Sometimes po sa buhay natin, hindi po maiwasan na dumating ang mga problema. Ayan po ang tinatawag natin na padala ni Satanas, dahil siya naman po ang ating kaaway.
Pero patuloy lamang po tayo magpa-pray. Patuloy po tayo mag-pray. Bakit? Dito po sa nabasa natin, si Samuel, na siyang propeta sa kanila pong kapanahunan, ay nag-alay sa ating Diyos. Nag-alay siya ng burnt offering na walang iba kundi ang lamb. Okay? So, sa atin po, sa ating pananampalataya, lagi pong tinuturo sa atin, kahit anong sitwasyon tayo nandoon, mag-alay tayo sa Panginoon. Kasi nakita natin na nag-alay si Samuel sa Panginoon, ang sabi, kumilos ang ating Diyos. Yung kalaban nilang Philistines ay talagang pinalayas ang Panginoon sa kanilang harapan. Kaya sa pagbibigay po natin sa ating Panginoon, meron po yung mga iba't ibang mangyayari sa buhay natin. Kung ano ang pinagpe-pray mo sa Lord, yun ang diringgin ng Panginoon. Kaya ngayon po, panahon po ng ating pag-aalay. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Also, please be advised that our on-site worship service February 18 is back at Star Mall EDSA Show. Time slots are 10 a.m., 1:30 p.m., and 4:30 p.m. Alright, tumayo po tayong lahat. Sabi mo nga sa katabi mong, may radical love ako. Sana nga po tayong lahat ay may radical love at ang pag-ibig na yan ay seeded, hindi seedless. Alright, iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkatunay nga po, napakabuti mo po sa amin. Tinuruan mo po kami kung anong klaseng pag-ibig dapat meron kami. Dapat po magkaroon kami ng pag-ibig na talagang seeded, Lord. Sapagkat marami sa mga pag-ibig sa ngayon ng mga seedless. Ang palaman, Panginoon, ng seeded love ay yung aming long suffering na talaga rin namang nawawala na po sa kapanahon ng ngayon. Ang aming patience, pamasubukan ng aming endurance. Kaya hinihiling po namin na yun at po ang mapagpalang kamay sa bawat isang anak mo nandirito at igawad mo, Panginoon, ang radical love na to na seeded ang mga pag-ibig, Panginoon. Nakakitaan kami ng long suffering, patience upang humaba, Panginoon, ng aming endurance. Pagpalain mo po mula ulo hanggang talampakan, pakaingatan mo po kaisipan, huwag po madisib ng kaaway, pakaingatan mo rin ang mga pisikal na pangangatawan, huwag mong hayaan, Panginoon, sa mga deadly diseases, sa mga fatal accident, o kung ano pa mang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Ibuhos mo rin ang masaganang pagpapala mo, O Diyos, sa inyong mga anak, bigyan mo ng mga abilidad kung paano kikita ng pananalapi upang sustenahan ang sarili mga pangailangan. Maraming salamat. Muli po namin tinataas ang gawain ng church na to. Patuloy kang magpadala ng maraming mga teachers, tagapagturo, mga evangelists, lahat na pangailangan ng church sa ipagkaloob mo po sa amin. Ganon din po ang isang malaking lugar para kami po, Panginoon, ay magkaroon ng sarili din amin. Lord God, ganon din po pinapanalangin namin ang aming bansa. Bigyan mo ng katalinuhan ng mga leaders upang ma-maintain po namin ang peace and order, Lord. Salamat po ng marami. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. God bless you. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Never miss our on-site worship service next Sunday at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots.
10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. The chapter reading for the Servants Force devotion on Tuesday, February 20 is Ecclesiastes chapter 2. We're also excited for this year's Servants Force Conference, happening on March 21, Thursday, 2 p.m. at SM North EDSA Skydome. Let's make ourselves available for this spirit-filled event. Calling all who finished 1FC Books 1 and 2 as a student. We encourage you to join the online workshop to become a Book 1 1FCer. This is happening on February 24, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Sign up via the QR code or the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Registration fee is 200 pesos per head. You may reach us through our Facebook page or the 1FC team for assistance. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the Servants Force teaching, worship team, cat prod, and service operations ministries. To all who enrolled in the Teachers Training 101, please take note of the following dates as the training happens for 4 consecutive Mondays, 7 p.m. at Gilgal Church Center. February 19, February 26, March 4, March 11. Qualifications include the following. Open to returning Bible cell teachers, 7 p.m., must be baptized with the Holy Spirit, must be a gold and silver class graduate before the pandemic, and if not, one must have finished 1FC Books 1 and 2 as a student and must be an active Book 1 1FCer. Also, please be reminded that the attendance is a must for all the dates. No makeup classes will be given for missed lessons. Please bring notebook and ballpen. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.